Dahan-dahan lumapit si Sander kay Nina upang tanggalin ang suot nitong maskara. Kapwa kinakabahan ng dalawa dahil sa init na nararamdaman. Ilang sandali pa ay tuluyan na natanggal ng lalaki ang suot na maskara ng asawa. Napaawa ang labi nito at nanlaki ang mga mapupungay nitong mga mata. Hinawakan ni Nina ang kamay ng asawa at inilagay sa kanyang mukha. Itong tunay na ako. Mahinahong wika ni Nina. Who are you? Laking gulat ng lalaki nang tanggalin ang maskara ng asawa bago maangkin ito. Tinatawag siya ng iba na halimaw. Ngunit sino itong nasa harap niyang malaanghel? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Napakaganda talaga ng apo ko. Matalino pa. Papuri na korazon sa apo. Mas maganda naman ang anak ko dyan, Mama. Kita mo naman, no? Singit naman ni Bea, ang anak ni Corazon. Kahit na, iba pa rin ang ganda ni Nina kesa kay Liana. Wika naman ni Corazon. Natahimik na lamang si Bea sa sinagot ng kanyang ina. 10 taong gulang pa lamang si Nina ng mga oras na iyon. Ito ang paborito ng kanyang abuela na si Corazon kaya naman madalas itong kainggitan ng pinsan niyang si Liana na anak naman ng maldita at matapobreng si Bea. Habang nag-uusap ang dalawa ay lumapit si Nina sa mga ito at nagpaalam sa kanyang abuela. Abuela, pupunta lang po ako sa banyo Wika ng batang si Nina. Ay gusto mo ba na samahan kita para naman maasikaso kita? Tugon pa ni Corazon sa apo. Mabilis namang umili ang bata at matamis na ngumiti sa kanyang abuela. Hindi na po kailangan. Kaya ko naman po, tsaka saglit lang naman po ako. Sagot pa ni Nina. Aba ikaw ang bahala. Yaya Mandy, pakialalayan na lang si Nina para naman may kasama siya. Wika ni Corazon. Agad naman na sumunod ang katulong at sinamahan nito ang bata sa banyo. Ngunit agad na pinaiwan ni Nina ang yaya sa labas ng banyo. Yaya, dyan ka po muna, kaya ko naman na po. Wika pa ni Nina. Tumango naman ang katulong at hinintay ang bata sa labas ng banyo. Ilang sandali pa lamang ang lumipas ay narinig na ng katulong ang malakas na kalabog. Ma'am Nina, ayos ka lang po ba? Tanong ng katulong ngunit hindi naman ito sinagot ng bata. Kaya naman binuksan nito ang pinto at dito niya nakita si Nina na nakaapak sa bowl. At pilit itong kinukuha ang tissue sa itaas. Lalapit pa lang sana ito nang bigla na lang aksidenteng natabig ng bata ang isang muriatic acid at tumapon niyon sa mukha ni Nina. Ang mukha ko, Yaya! Masakit! Sigaw ni Nina. Nataranta naman ang katulong at hindi nito alam kung ano ang gagawin hanggang sa hinamatay na nga ang bata. Tulong! Tulong! Si Ma'am Nina! Sigaw ng katulong. Agad namang narinig ni Corazon ang sigaw kaya naman naalarma na ito at dali-dali nang nagtungo sa banyo. At dito niya na nga nakita ang walang malay niya ng apo. Tulungan mo ako, Bea. Ipahanda mo sa sakyan. Magmadali ka! Natatarantang wika ni Corazon. Agad na isinugod sa ospital si Nina at malubha ang natamo nito. Nalapnos ang balat ng bata at halos hindi nito madilat ang kanyang mga mata dahil sa tindi ng natamo. Hindi naman makapaniwala si Corazon sa nangyari sa apo at sinisi nito ang katulong na kasama ni Nina ng mga oras na yon. Kaya naman sa galit ng matanda ay sinesante nito ang katulong. Pagising ni Nina ay nagtataka ito dahil hindi niya magawang idilat ang talukap ng kanyang mga mata at bukod pa doon ay ramdam nito ang hapdi. Lola, bakit po hirap po akong idilat ang kaliwa kong mata? Tsaka bakit po ang sakit ng mukha ko? Ano pong nangyayari? Tanong ni Nina sa abuela. Hinawakan naman ng matanda ang kamay ng apo. Apo, magpakatatag ka.
Andito lang si Lola. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Wika ni Corazon. Hindi po kita maintindihan, Abuela. Ano po ba nangyayari sa akin? Bakit po parang ang sakit-sakit? Tanong pa ni Nina. Dito na iniabot kay Nina ang isang salamin. Dahan-dahan na itinapat iyon ng bata sa mukha at laking gulat nito nang makita ang nakakatakot na nangyari sa kanyang malaanghel na mukha. Sa takot pa nga ay naibato na ni Nina ang salamin. Tumulo ang luha nitong tumingin sa kanyang abuela. Apo, magiging matatag ka. Huwag ka mag-alala. Hindi ko hahayaan na mapahamak ka. Palagi mong tatandaan nandito ako para sa'yo. Wika ni Corazon, sabay yakap ng mahigpit sa apo niyang umiiyak. Kahit ang matanda ay naluluha dahil ramdam nito ang sakit na dulot ng pinsala ng aksidente. Abuela, mamahalin pa po ba ako ng mga tao kung halibaw ng itsura ko? Sila mommy at daddy, alam po ba nilang nangyari? Tanong ni Nina. Hindi pa nila sinasagot ang tawag ko, pero nag-iwan ako sa kanila ng mensahe patungkol sa nangyari. Wika naman ni Corazon sa apo. Nasa ibang bansa kasi ang mga magulang ni Nina dahil inaasikaso ng mga ito ang kanilang negosyo. Unika-iha ng kanyang magulang si Nina kaya naman nang malaman ng mga ito ang nangyari sa kanya ay hindi na tumawag ang mga ito dahil nang malaman nila ay bumiyahe agad ang mga ito patungong Pilipinas. Matapos makausap ang apo ay muling tinawagan ni Corazon ang anak at napag-alaman nito mula sa sekretarya na umuwi na kaagad ang mga ito sa Pinas nang malaman ang nangyari. Nakahinga naman ng maluwag si Corazon dahil meron na siyang katuwang sa pagpapalakas sa loob ng bata. Hinintay ni Corazon ang pagdating ng mga magulang ni Nina, ngunit kinabukasan, isang masamang balita ang bumungad sa matanda mula kay Bea. Mama, nabalitaan mo na ba? Sumabog ang eroplanong sinasakyan nila Eduardo at ni isa sa mga pasahero ay walang nakaligtas. Wika ni Bea. Ano? Paano mo nalaman? Bakit wala man lang nasabi sa akin? Tanong ni Corazon. Magtungo na lang tayo sa mga pulis, Mama, na makasigurado tayo. Wika ni Bea. Nung araw mismong iyon ay nagtungong mag-ina sa estasyon ng pulis upang siguraduhin nga na tamang impormasyon na nakalap ni Bea. Ilang sandali ang lumipas, kinumpirma ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng dalawang pasahero at tugma iyon sa mga magulang ni Nina. Halos himatayin si Corazon ang kumpirmahin ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga ito. Nagtungo sa morgue ang dalawa at dito nakita mismo ni Corazon ang bangkay ng anak at ng manugang. Hindi naman makapaniwala ang matanda dahil tila ba napakamalas ang araw na yon. Kawawa naman si Nina. Nasira na ang mukha niya. Tapos ganito pang nangyari sa mga magulang niya. Paano ko sasabihin sa kanya na wala na sila Eduardo? Gayong mabigat na ang pinagdadaanan nito. Wika pa ni Corazon. Hindi naman po natin pwedeng itago kay Nina ang katotohanan. Dahil mas lalo lang siyang masasaktan. Kay malas naman ang batang yan. Tila ba may kakambal siyang malas? Wika pa ni Bea. Sa mga oras na yon ay awang-awa si Corazon para sa kanyang apo. Labis ang pinagdaanan nito, ngunit dumagdag pa ang pagkamatay ng mga magulang. Hayaan mo ako magsabi kay Nina. Huwag mo akong pangungunahan, Bea. Nakakaintindihan ba tayo? Wika pa ni Corazon. Bakit pa kasi mahal na mahal mo yung si Nina, Mama? Bakit pa mas pinapaboran mo pa siya kaysa sa akin? Tanong pa ni Bea. Manahimik ka nga, Bea. Hindi ka ba naaawa sa pamangkin mo? Nasunog na nga ang mukha niya tapos heto pa, namatay pa ang mga magulang niya. Kahit kaunti naman magkaroon ka naman ng pagmamahal sa bata. Wika pa ni Corazon. Bahala ka nga dyan, Mama. Hindi ko lang talaga maunawaan. Kung bakit mas mahal mo pa siya kaysa sa akin at sa anak ko? Apo mo lang naman siya. Anak mo ko, pero kung ituring mo siya higit pa sa akin. Wika pa ni Bea. Hindi naman na umimik si Corazon sa hinaing ng anak.
Tanging nasa isipan ng matanda ang kalagayan ng kanyang apo. Samantala, sa kabilang banda, wala namang kaalam-alam si Nina na pumanaw na ang kanyang mga magulang. Ilang araw nang lumipas buhat ng malaman ni Corazon na yumao na ang mga magulang na apo. Ngunit hindi pa nito masabi ang totoo kay Nina. Abuela, wala pa din po ba sila mommy at daddy? Alam ba nila nangyari sa akin? Bakit parang wala silang pakialam? Tanong ni Nina. Natahimik ang matanda sa sinabi ng apo. Mama, hindi mo pa din ba sinasabi kay Nina? Kailan mo ba balak sabihin sa kanya ang totoo? Tanong ni Bea. Sa puntong yon ay naguluhan na si Nina sa sinambit ng tiyahin. Abuela, ano ho sinasabi ni Tita Bea? Naguguluhan po ako sa inyong dalawa. Kanina din sinabi sa akin ni Liana na malas daw ako. Bakit parang may tinatago kayo sa akin? Tanong ni Nina. Pinangungunahan niyo ako mag-ina. Lumayas nga kayo sa harapan ko. Iwan niyo muna kami ni Nina. At baka kung ano pang magawa ko sa inyo. Galit na wika ni Corazon. Napataas na ang boses nito kaya naman agad na lumabas si Bea kasama ang anak nito. Hinawakan ni Corazon ang apo. Tinitigan sa mata at niyakap ito ng mahigpit. Abuela, may nangyari po ba na hindi ko alam? Sabihin mo po sa akin, hindi naman po ako magagalit sa iyo. Wika ni Nina. Patawarin mo ako, apo, kung hindi ko agad sinabi sa iyo. Iniisip ko lang pinagdaanan mo ngunit kahit ano pang mangyari, tatandaan mo palagi, kasama mo ako at kailanman hindi ko hahayaan na apihin ka nino man. Maliwanag? Wika ni Corazon. Ano po bang tinutukoy mo, abuela? Sabihin mo po sa akin ang maunawaan ko. Wika naman ni Nina. Ang mga magulang mo, apo, umuwi sila dito sa Pinas matapos nilang malaman na nangyari sa'yo. Pero hindi na sila nakarating dahil na-aksidenteng sinasakyan nila. Wala na ang mga magulang mo, apo. Ilang araw na nakalipas buhat ng ibinurol sila. Pag-amin ni Corazon, para bang gumuho ang mundo ni Nina sa katotohanang nalaman. Hindi ito makapaniwala sa narinig mula sa abuela. Nasa na sila? Abuela, gusto kong makita ang mga magulang ko. Wala akong pakialam kahit malaman pa ng iba ang itsura ko. Ang mahalaga ay mahagkan ko man lang ang aking mga magulang kahit sa huling pagkakataon. Umiiyak na wika ni Nina. Hindi naman sumagot si Corazon sa sinambit ng apo. Tumango lamang ito at pinakalma si Nina. Matapos ang pangyayaring yon ay umuwi ang maglola sa mansyon. Nakita ng lahat ang nangyari kay Nina at tila ba natakot pa ang lahat. Hindi naman iniisip ni Nina ang mga mapanghusgang tingin at bulungan ng mga tao dahil ang mas mahalaga sa kanya ay masilaya ng magulang sa huling pagkakataon. Labis na nasaktan si Nina nang masulyapan sa kabaong ang mga magulang. Walang humpay ang pagtulo ng luha nito dahil sa sakit na nararamdaman. Hindi naman maiwasan ni Nina na sisihin ang sarili sa mga nangyari at tumatak sa isipan nito ang sinabi ni Liana na isa siyang malas. Hindi nga naging madali para kay Nina ang mga pinagdaanan. Minsan ay sumasagi sa isipan nito na kitilin na lamang ang sariling buhay. Ngunit may takot si Nina sa Diyos at alam niya na masasaktan si Corazon kapag ginawa niya ang bagay na iyon. Hindi naman iniwan ni Corazon ang apo. Palagi niyang pinalalakas ang loob nito. Apo, kinausap ko ng eskwelahan na pinapasukan mo. Nasabi ko na i-homeschool na lang kita dahil ayoko na masaktan ka sa sasabihin ng iba. Wika pa ni Corazon. Pero abuela, mas nais ko po na mag-aral sa school. Ipagpapatuloy ko po ang aking nasimulan. Ano naman kung tuksuhin o laitin nila ako? Ang mahalaga wala akong tinatapakang tao. Wika pa ni Nina. Kakausapin ko muna ang doktor na humahawak sa'yo, ha? Nang malaman natin kung ano bang makakabuti para sa'yo. Wika ni Corazon. Salamat, abuela. Hindi ko alam kung kakayanin ko ang lahat ng to kung wala ka. Wika pa ni Nina.
Matapos ang pag-uusap na yon ay kaagad na nagtungo sa ospital ang maglola. Kinausap nito ang doktor na siyang tumitingin sa kalagayan ni Nina. Pag-uwi ay agad na sinabi ni Corazon ang balita sa apo. Apo, maaari ka nang bumalik sa eskwela. Ngunit kailangan mong suotin ang maskarang ito upang hindi ka maapektuhan sa iba at wala silang masabi. Wika ni Corazon. Sumang-ayon naman si Nina dahil ayaw naman ito na maapektuhan ng iba nang dahil sa kanyang kalagayan. Hinanda ni Corazon ang apo at inunahan na nito ang mga kakaharapin ni Nina. Alam ko naman po na hindi na tulad ng dati ang magiging pakikitungo sa akin ng mga tao. Pero wag ka pong mag-alala, malakas kaya ako. Mana ako sa iyo eh. Nakangiting wika naman ni Nina. Yan ang apo ko, malakas at masiyahin. Basta, huwag ka magbabago ha. Ano man ang sabihin ng iba, tatandaan mo. Hindi mahalaga ang panlabas sa anyo. Ang importante ay may mabuting kalooban dahil ang itsura, paglipas ng panahon, lalaho yan. Pero ang ugali at kabutihan ng puso, kailanman hindi mawawala. Iyan ang palagi mong tatandaan. Wika ni Corazon. Nagyakap pa naman ang maglola. Hinanda na ni Nina ang sarili dahil tiyak niya na maraming tao ang huhusga sa kanyang pagkatao, lalo na't hindi na siya kagaya ng dati. Alam ni Nina na mahirap ang sitwasyon niya, ngunit tinignan niya iyon bilang positibo. Matapos ang pag-uusap ng maglola, isinuot ni Nina ang maskara na bigay sa kanya. Iniligay niya iyon sa mukha. Naluha na lang si Nina dahil sa lahat ng pinagdaanan niya. Masaya siya dahil kinakaya niya lahat ng mahirap. Kinabukasan, habang nag-aayos ng sarili si Nina, isinuot nito ang maskara at sakto naman ang pagdating ng pinsan nito. What the? Are you going to school with that mask? So kadiri. Ano na lang sasabihin ng friends ko? That I have a monster cousin? No, please don't go near me, okay? Maarteng sabi pa ni Liana. Pati ba naman ikaw nandidiri sa akin? Ano bang mali? Nagbago lang naman ang itsura ko pero ako pa rin naman si Nina na kaibigan ng lahat. Wika ni Nina. Tumawa naman ng malakas si Liana at itinulak ang pinsan. Kaibigan ng lahat? Eh sino naman ang gugustuhin na makipagkaibigan sa isang halimaw na kagaya mo? Don't bother me. Maliwanag ba? And from now on, you're not pretty as me. I won't live in your shadow at ako nang magiging idolo ng lahat. Wika ni Liana at umalis na ito. Pinahid ni Liana ang luha sa mga mata nito. Tumayo ito at hindi nalang pinansin ang sinabi ng pinsan. Sa huling pagkakataon ay sinilayan ni Nina ang sarili at lumabas na ito ng silid, bitbit ang mga gamit. Pagdating sa eskwela ay agad na nagtaka ang mga kamag-aral ni Nina, lalo na't may suot itong maskara. Anong meron? Bakit niya kaya tinatagong mukha niya? Sino yan? Bagong kaklase natin? Siguro pangit siya, kaya siya nakamaskara. Ilan lamang yan sa mga salitang sinambit ng mga kamag-aral ni Nina. Hindi naman pinansin ni Nina ang mga sinambit sa kanya ng mga tao. Tuloy-tuloy ito naglakad patungo sa kanyang upuan. Ilang sandaling lumipas ay dumating ang pinsan nitong si Liana. Oh my gosh, Nina! Pumasok ka talaga ng ganyan ang itsura mo. Sinira mo lang ang reputasyon mo. Sa bagay, mas mainam naman na makita ka nilang nakamaskara. Eh kesa naman makita nilang halimaw mong mukha. Wika pa ni Liana. Masakit para kay Nina na ang mismong kadugupan niya ang siya namang nang mamaliit sa kanya. Liana, kahit hindi naman ako nakapaskara, ay pareho lang naman ang mga sasabihin ninyo. At isa pa, hindi ko naman ginusto na magkaganito ako eh. Aksidente ang nangyari, kaya hindi niyo dapat ako ginaganito. Lalo pat puro kabutihan lang naman ang pinapakita ko sa inyo. Wika naman ni Niana. Kabutihan? The hell, Nina? You're so pathetic. In this world, walang puwang ang mga tsaka na kagaya mo. Wika ni Liana.
Sa halip na makipagtalo ay hindi nalang pinansin ni Liana ang pinsan. Naupo na ito sa kanyang pwesto at hindi na lamang kumibo pa. Nang dahil sa nangyari ay halos lahat iniwasan na si Nina. Walang natirang kahit ni isang kaibigan. Sa puntong yun naman, nakita ni Nina na hindi lahat ng kaibigan niya noon ay mananatili sa tabi niya. Matapos ang araw na yon, umuwi si Nina na mabigat ang damdamin. Umiyak ito sa kanyang abuela at sinabi ang lahat ng mga nangyari. Why is it so hard for them to accept the new me? I will not hurt them. Ako pa din naman yung Nina na nakilala nila. I don't understand them, abuela. Liana's my cousin. But she's the one who makes others laugh at me. Umiiyak na wika ni Nina. Awang-awa si Corazon sa sitwasyon ng kanyang apo. Maging siya ay nasasaktan sa nangyayari kay Nina. At pakiramdam niya ay dinudurog ang kanyang puso sa mga naririnig niyang daeng mula sa apo. Just ignore them. Just keep going, Nina. I know you will get through all this too. Just fight. Huwag mong pansinin ang sinasabi ng ibang tao sa'yo, lalo na si Liana. Bastarda lang sila sa pamilyang ito. Lalo na't hindi ko naman anak si Bea. At hindi ko din apo si Liana kaya ganun na lang ang inggit nila sa'yo. Forget what they said. They are not a loss to you. And you should not cry for those kind of people. Wika pa ni Corazon sa apo. Pinahid na nito ang luha ng bata at niyakap ng mahigpit. I know that all of this has a limit. Everything they do will come back to them. Wika naman ni Nina. Nagpatuloy sa buhay si Nina. Hindi lamang nito pinansin pa ang mga sinabi ng iba. Ipinakita naman ni Nina sa lahat na kahit na ganoon ang nangyari sa kanya, ay ginawa nito ang best niya upang makapagtapos sa pag-aaral. Natupad ni Nina ang pangarap at nagtapos ito sa kanilang paaralan na may mataas na karangalan kaya naman mas lalong naging proud sa kanya si Lola Corazon na ikinainis naman ni Liana at Bea. Why are you so stupid, Liana? When will you defeat Nina? Mama always sees her as good. And you? As a loser. What are you doing and why are your grades so low ba? Bobita ka talaga. Wika ni Bea sa anak nang makauwi ang mga ito sa kanilang bahay. Ginagawa ko naman ang makakaya ko, Mom. Masyado lang talagang pabiboy ang si Nina. Wika pa ni Liana. Pero ang mga ginawa mo ay hindi naging sapat para matalo mo si Nina. Sa huli ikaw pa rin ng talunan. Wika ni Bea at sinampal nito ang anak. Nang dahil sa nangyari ay mas lalong nagalit si Liana kay Nina. Ito ang sinisisi niya kaya nagiging miserable ang kanyang buhay. Sa kabilang banda, ipinagdiriwang naman ng maglola ang karangalan na nakamit ni Nina. Kumain sa labas ang mga ito at agad na nagbulungan ang mga taong nakasalamuha nila ni Nina. Why do you look at my granddaughter like that? Don't judge people based on their outside appearance. Konti na lang papatulan ko ng mga yan, apo. Wika ni Corazon. Just ignore them, abuela. Wala naman tayong magagawa kung ganyan ang tingin nila sa akin. Kumain na lang tayo. And let's enjoy this day. Wika ni Nina. Kahit na halimaw ang tingin ng ibang tao kay Nina ay naging positibo ito sa buhay. Hindi nito pinansin ang mga negatibong sinasabi ng mga tao sa kanya at sa halip na magdamdam, ay ginamit iyon ng dalaga upang gamiting stepping stone sa pagkamit niya sa kanyang mga pangarap sa buhay. Laking pasasalamat ni Corazon dahil lumaki ang kanyang apo na mabuting tao at kahit na nilalait at hinuhusgahan nito ng ibang tao ay hindi naman ginagawang gumanti ni Nina. Mas pinili ng dalaga na wag na lamang pagtuunan ng pansin ang mga sinasabi sa kanya ng ibang tao. Natuon ang pansin ni Nina sa mas mahalagang bagay kaya naman baliwala sa kanyang mga puna at panlalait ng ibang tao. Na makapagtapos sa pag-aaral ay agad na ipinasok ni Corazon sa kanyang kumpanya si Nina at dahil nga si ginawa ng matanda ay mas lalong nanggalaiti sa galit si Liana. Bakit ba palagi nalang pinapabura ni abuela si Nina? Paano nun hahawakan ng kumpanya kung kinakatakutan siya? Diba? Minsan talaga hindi rin nag-iisip ang matandang yan eh. Wika ni Liana. Paano ba naman kasi ibibigay sa yung pamamahala ng kumpanya?
puro kapag papaganda. Palagi mo nalang iniisip yung sarili mo at palaging pampaganda sa mukha ang tinutuunan mo ng pansin. Hindi kagaya ni Nina, palaging kasama ng abuela ninyo. Pinag-aaralan ng kumpanya at ginagamit ang utak. Wika naman ni Nina. Syempre, pabibo siya. At saka kahit naman kasi gumamit pa siya ng beauty products hindi naman na siya gaganda dahil halimaw ang mukha niya. Wika pa ni Liana. Sa mga oras na mayon ay dumating si Nina at Corazon sa bahay nila Bea at dinig na matanda ang mga sinambit ni Liana. You have no respect for your cousin. Nina even talked to me to let you join the company. But you still think she's a monster? You don't deserve to join my company. You best! Sigaw ni Corazon at sinambal nito ng napakalakas si Liana. Agad naman na inawat ni Nina si Corazon. Hayaan mo na po, abuela. Totoo naman po kasing sinabi ni Liana. I don't belong to that company. Pinagsisiksikan ko lang ang sarili ko. Kahit yung iba, ganun din naman ang sinasabi. Wika naman ni Nina. Wala akong pakialam sa sinasabi ng ibang tao. Ang mahalaga sa akin ay ang saloobin ng pamilya. At hindi katanggap-tanggap ang mga sinasabi ni Liana. Lalo na't ang tawagin kanyang halimaw. You don't deserve to be treated like a trash. Because you are the next heir to my company. Kaya hindi ko maaatim na ganitong nangyayari. Wika ni Corazon. You are selfish, abuela. Nina's always right. And you always see me as wrong. Kaya hindi mo ako masisisi kung bakit gano'n na lang ang galit ko kay Nina. If you think that you're right, you're wrong. Because you are not fair in love. Kaya wag mong iisipin na magiging okay kami ng halimaw mong apo. Sigaw pa ni Liana. Hindi naman makapaniwala si Corazon sa mga binitawang salita ni Liana. Bastos kang bata ka. Isinusumpa ko. Hindi ka magmamana ng kahit piso sa mga ari-arian ko. Galit na sigaw ni Corazon at biglaan na lang itong napahawak sa kanyang dibdib at saka ito tumumba. Mama? Kumilos kanina. Tawagan mong driver. Dali natin sa ospital si Mama. Wika naman ni Bea. Agad na tinawag ni Nina ang driver at pinasok sa sasakyan si Corazon. Sasama pa sana si Liana ngunit si Bea na mismo ang nagpaiwan sa anak. Nang madala sa ospital si Corazon ay agad na pinasok ito sa emergency room. Abot-abot naman ang dasal na ginawa ni Nina at ilang sandali pa ay lumabas na ang doktor na siyang tumingin sa matanda. Kamusta pong abuela ko, Doc? Ayos lang po ba siya? Tanong ni Nina. As of now, wala pang malay ang pasyente. Myocardial infarction o atake sa puso ang sanhi ng pagkawala ng malay ng pasyente. The patient's illness is serious and she already has records here in the hospital. For sure, she knows that this will happen to her. The best option to save the patient's life is to have a heart surgery, which she does not want to do. When we told her about this option and her condition last year, wika naman ng doktor. Nanlaki naman ang mga mata ni Nina dahil hindi niya alam ang bagay na iyon. Bakit ba hindi niyo nalang operahan ng abuela ko? Papayag ka naman, diba, Tita Bea? Kung may consent naman ng family, pwede namang isagawa ang operasyon, diba? Wika ni Nina. Ano bang dapat gawin? What is the best thing to do, Doc? Para sa ikabubuti ni Mama? Tanong ni Bea. Well, it's better for her to undergo heart surgery. And we offer for her to get a CABG, the most common type of heart surgery, where the surgeon takes a healthy artery or vein from elsewhere in her body and connects it to supply blood that past the blocked coronary artery. Kailangan din yung pirmahan ng waiver ng hospital just in case, an unexpected complication will happen. Wika ng doktor. Napahilamos na lamang si Nina. Hindi nito alam ang gagawin. Agree ako sa heart surgery. Kung iyon ang paraan para maisalba si Mama. Wika ni Bea. Kung ano ang desisyon mo, tita, susuportahan kita. Lalo na't iyon naman ang makakabuti kay abuela. Wika rin ni Nina. Dito na po tayo, ma'am, then I will guide you. Wika ng doktor.
Agad na inayos ang dalawang mga kailangan para sa operasyon. Labis na kaba naman ang nararamdaman ni Nina para sa kalusugan ng abuela niya. Agad na nagtungo sa chapel ng hospital si Nina. Nagdasal ito para sa kaligtasan ng kanyang lola. Panginoon ko, ikaw nang bahala sa aking abuela. Pakiusap, huwag mo muna siyang kunin sa akin. Ngayon lang ako hihiling sa iyo. Sana'y pagbigyan mo naman ako this time. Baka hindi ko nakayanin kung sakaling pati si abuela ay mawala sa akin. Wika ni Nina. Sobrang lungkot ang nararamdaman ng dalaga. Sa puntong yon ay nakita ng dalagang isang binata na kagaya niya ay umiiyak din at nagdarasal. Please, Lord, help me to be strong. Guide me and make my dad healthy. Wika naman ng binata. Pinahid ni Nina ang luha sa mga mata. Lumapit ito sa binata at saka iniabot ang panyo. You can overcome that too. God has mercy. Just trust Him and be strong. Wika ni Nina. Binigay nito ang panyo sa binata at lumabas na sa chapel. Hindi naman napansin ng binata ang mukha ni Nina dahil mabilis ang umalis ang dalaga. Hindi naman umalis sa ospital si Nina dahil nais nito na siya ang unang makikita ni Corazon pagkatapos ng operasyon. Mahigit 5 oras ang lumipas buhat na magsimula ang operasyon, ngunit hindi pa rin lumalabas ang mga doktor na siyang humawak sa operasyon ni Corazon. Makalipas ang 6 na oras ay lumabas na ang doktor. The surgery is a success. The patient is in the recovery room now. Wika naman ng doktor at sa puntong yon ay nakahinga na ng maluwag si Nina. Agad na nagtungo ito sa silid ni Corazon, hinawakan ng 2 kamay ng matanda at saka ito nagsalita. Thank God, maayos ang kalagayan mo, abuela. Alam ko naman nakakayanan mo eh. So, bumuti ng kalagayan mo ngayon. Sana tuloy-tuloy na yan. Wika ni Nina. Hinalikan pa nito ang noon ni Corazon at ilang sandali pa ay nagmulat ito ng mata. Sino ka? Bakit mo ko iniiyakan? Tsaka bakit ka nakamaskara? Biglang tanong ni Corazon na ikinagulat naman ni Nina. Mariing umiling si Corazon kaya naman agad na tinawag ni Nina ang doktor. Some patients may experience some memory loss after a major operation. And also, they may find it difficult to concentrate on things like reading book or a newspaper. This will usually improve in the coming months after the operation, but it sometimes become permanent. So, you also have to be ready. Wika naman ang doktor. Natahimik si Nina sa puntong yon at hindi nito sukat agalain na magagawang makalimutan siya ng kanyang abuela. Samantala, narinig naman ni Bea ang mga sinabi ng doktor, kaya naman agad nang tinawagan nito si Liana. Liana, pumunta ka dito ngayon din sa ospital. Gising na ang abuela mo. At pakiusap ayusin mo ang sarili mo. Kailangan mong maging presentable sa harapan niya. Dahil wala siyang maaalala. Pagkakataon mo na to para ipakita sa kanya na kaya mong higitan si Nina. Wika pa ni Bea. Really, Mom? Sige, papunta na ako dyan. I can't wait for Nina to look so poor in front of so many people. Wika ni Liana at pinutol na nito ang tawag. Sa kabilang banda ay agad namang nilapitan ni Nina ang abuela. Tinanggal nito ang maskara. Abuela, hindi mo ba talaga ako nakikilala? Ako to, ang apo mo. Wika ni Nina. Sasagutin pa lang ni Corazon ay nakita naman itong pumasok sa loob si Bea. Agad na isinuot ni Nina ang maskara. What the hell, Nina? Ipinakita mo kay mama ang mukha mo? Be considerate naman. Hindi pa nga magaling ang abuela mo, kaya naman wag mo naman siyang istresin dahil sa pangit mong mukha. Wika ni Bea. I'm sorry, tita. Gusto ko lang naman na maging totoo kay abuela. Hindi ko naman naisip na pwede siyang mapahamak sa gagawin ko. Wika pa ni Nina. Alam mo mukhang pagod ka na. Nasa labas pa si Mang Ben. Sumama ka na sa kanya at ako nang bahala kay mama. At saka kanina ka pa dito, hindi ka pa kumakain. Sige na, magpahinga ka na. Wika naman ni Bea. Pero
Tita, ayoko sanang iwanan si abuela dito eh. Kaya dito lang po ako. Wika ni Nina. Ang tigas din naman ng ulo mo, no? Umuwi ka na nga muna. Tsaka ang baho mo na, oh. Madami ka pang aasikasuhin sa kumpanya, di ba? So go home. Hindi ko naman pababayaan si Mama. I'm not evil, okay? Wika pa ni Bea. Sige na, Iha. Makinig ka na sa kanya. Ayos lang ako dito. Hindi naman kita maalala. Kaya alam kong mabuti ka. Wika ni Corazon. Naluha naman si Nina sa puntong yon. Niyakap nito ang matanda at nagpaalam. After work, babalik po ako agad dito. Don't worry, hindi po ako nagtatampo sa... Sana maalala mo pa po ako. Pagaling ka po, abuela. Wika ni Nina. Tumango naman ang matanda at umalis na si Nina. Lingid naman sa kaalaman ng dalaga, may masamang plano pa si Liana at Bea laban sa kanya. Buong gabi nag-iisip si Nina dahil sa pag-aalala sa kanyang abuela. Hindi din ito sanay na wala ito sa tabi ni Corazon kaya naman naninibago talaga si Nina. Samantala sa kabilang banda, si Liana naman ay dumating na sa ospital matapos makaalis si Nina. Agad na nagmano ito kay Corazon at matamis na ngumiti. Magandang araw po sa inyo, abuela. Sobrang nag-aalala po ako sa iyo at nagdarasal habang nasa operasyon ka po. Wika ni Liana. Bahagya naman inilayo ni Corazon ang sarili sa dalaga. Teka, sino ka? Hindi kita kilala. At pakiramdam ko masamang tao ka. Wika ni Corazon. Agad na umakto si Liana na tila ba nasasaktan sa sinabi ng matanda. Ouch naman, Lola. Kinalimutan mo na nga ang paborito mong apo tapos ang harsh mo pa sa akin at ginudge mo kaagad ako. Wika ni Liana. Kahit na umakto pa si Liana ay hindi pa rin ito nakumbinsi ang matanda. Mama, siya ang anak kong si Liana, ang paborito mong apo at ang napili mong susunod na tagapagmana sa iyong kumpanya. Wika pa ni Bea. Is she really my heiress? I lost my memory. But I don't feel that we were close to each other. And even if I lost my memory, hindi naman nagbagong personality ko. At hindi siyang pipiliin ko. Nang dahil lang sa magandang itsura niya. At tingnan mo nga yung damit niya, oh. Hindi mo ba siya tinuruan kung paano magsuot ng damit na maayos? Wika ni Corazon. No, abuela. Ikaw ang nagturo sa akin ng ganitong pananamit. Dahil sabi mo, maganda ako at hindi dapat na itinatago. Wika pa ni Liana. Napakunot naman ang noon ni Corazon sa sinabi ng dalaga. I don't believe you. Mas nanaisin ko pa na magiging tagapagmana si Nina kahit na nakamaskara ito. Ramdam ko ang totoong pag-aalala niya sa akin. Hindi kagaya ninyo na para pang punong-puno ng misteryo sa katawan. Wika pa ni Corazon. Pero mama, nagsasabi kami ng totoo. Kami ang tunay na nagmamalasakit sa'yo. Nakakatampo ka naman. Bumiyahe pa si Liana papunta dito tapos gaganyanin mo lang siya? Ang Nina na yon, bastada. Anak lang siya sa labas ni kuya. Pagsisinungaling pa ni Bea. It's fine, Mom. Huwag na lang natin i-pressure si abuela. Baka mas lalong lumalang sakit niya. Much better siguro kung uuwi na muna ako at bukas na lang babalik dito. Wika pa ni Liana. Hayaan niyo na muna ako. Gusto ko munang mapag-isa. Wika ni Corazon. Tumango naman ng dalawa at agad na lumabas. Ano bang pumasok dyan sa utak mo? And why are you wearing that? You're really shameless, Liana. Do you really want to impress Mama or not? This is the opportunity for you to make Nina look bad and remove her name as the heir while your grandmother lost her memory. Hindi mo talaga ginagamit yung utak mo. Wika ni Bea. Watch ka lang, Mom. Bibilib ka din sa akin. Bukas na bukas din. Tiyak akong hihingi ng tawad sa akin ng matandang yon. Wika naman ni Liana. Siguraduhin mo lang, Liana. Dahil ayoko mauulit ang nangyari. At kapag nailipat na sa pangalan mong kumpanya, pwedeng-pwede mo nang mapatalsik kang Nina na yun. At kapag wala nang pakinabang sa atin ng lola mo,
ay papatayin na natin siya. Wika naman ni Bea. Pero ma'am, di ba mahal na mahal mo si abuela? Kaya mong patayin siya? Takang tanong naman ni Liana. Pera lang niya ang habol ko. Isa pa, hindi ko naman yan tunay na ina. Nalaman kong totoo na anak lang ako ni Papa sa labas. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit walang amor sa atin ang abuela mo. Kaya naman ayusin mong plano mo. Dahil ito na lang huling nating pagkakataon. Wika pa ni Bea. Of course, Mom. Pati yung nina na yon ay aalisin ko sa landas natin at sisiguraduhin ko na sa kalye naman siya pupulutin kapag nagkataon. Wika pa ni Liana. Matapos na mag-usap ay umalis na si Liana. Naiwan naman si Bea sa ospital at kung ano-ano nang sinabi nito nakasiraan laban kay Nina. Kinabukasan nga ay maaga pa lang gising na si Nina. Dumiretso ito sa kumpanya, ngunit laking gulat nito nang hindi na siya papasukin ng gwardya. Bakit po bawal akong pumasok? Sino nag-utos? Tanong ni Nina. Sorry po ma'am, pero utos po kasi ni Senyora Corazon na huwag kang papapasukin dito sa kumpanya. Wika naman ng security guard. Ano? Kailan niya ba sinabi? At saka nasa ospital pa si abuela. Paanong? Hindi na natapos pa ni Nina ang sasabihin nang harapin siya ni Liana. Ang kapal din naman ang mukha mo na magpunta dito. After ng paninira mo sa akin kay abuela. She knew everything now. At tatauhan na siya. Kaya naman makakaalis ka na. Wika ni Liana. Ano pang pinagsasabi mo, Liana? Hindi kita maintindihan. At saka never kitang sinaraan kay abuela. Kaya can you not make a scene here, Liana? Alam natin pareho kung bakit galit sa'yo si abuela. So please stop this nonsense. Sigaw pa ni Liana. Sinampal ni Liana si Nina kaya naman gumanti ang dalaga na siya namang nakita ni Corazon. Totoo nga mga sinabi sa akin ni Bea. Bastarda ka na nga. Mapanakit ka pa. Hindi ko alam kung paano mo nakakayanan na humarap sa mga tao. Hindi ka na nga maganda pati ugali mo kasing sama pa ng mukha mo. Ika ni Corazon. Hindi naman makapaniwala si Nina sa mga sinabi ng kanyang abuela. Abuela, hindi ako nagsimula. Pinili mo ako mamahala sa kumpanyang to dahil sabi mo may tiwala ka sa akin. Pero ikaw din na nag-alis sa akin dito. Hindi ko alam kung ano mga sinabi nila sa'yo. Pero sana naman alalahanin mo ako at huwag magpapalasan sa mga sinasabi ng dalawang yan. Wika ni Nina. Get out of this company. Ayoko na makita pang pagmumukha mo dito. At ipinaligpit ko na rin ang mga gamit mo sa mansyon. Pwede ka nang umalis dahil hindi naman kita kadugo. Wika pa ni Corazon. Alason man ninyo ang isipan ni abuela. Lalabas at lalabas din ang totoo. Kaya tatanggapin ko ang lahat ng ito. At kapag dumating ang panahon, na ako naman ang nasa tuktok, huwag kayong aasa na bibigyan ko kayo ng tulong. Wika naman ni Nina. Narinig mo naman ang sinabi ng mama, diba? Umalis ka na dito. At hindi namin kailangan ang bastardang kagaya mo. Wika pa ni Bea. Hindi naman na umimik pa si Nina. Umalis na ito at bumalik sa kanilang mansyon. Nalungkot ang mga katulong dahil kahit na nakakatakot ang itsura ni Nina ay mabuti ito sa kanila. Nina, saan ka tutuloy niyan? Wala ka namang ibang kamag-anak. Kung gusto mo ay sumama ka muna sa akin. Wika naman ng isang katulong. Salamat na lang po. May natabi naman po akong pera. At tutuloy na lang ako sa kondo na binili sa akin ni abuela nung kaarawan ko. Hindi naman yun alam ni Liana kaya pakitingnan na lang po muna si abuela ha. Hahanap lang po ako ng paraan para makabalik dahil alam ko na may binabalak na masama sila Tita Bea. Wika ni Nina. Mag-iingat ka iha ha. Hihintayin namin ang pagbabalik mo dito sa mansyon. Wika naman ng isa pang katulong. Niyakap ng mga ito si Nina at matapos makapagpaalam ay umalis na ang dalaga. Matapos ang pangyayaring yon ay agad na nagtungo sa kondo niya si Nina. Naluha na lang ito at hindi pa din ito makapaniwala sa mga nangyayari. Sana panaginip lang lahat ng to. Bakit ganon? Ang unfair naman sa akin. Dininig mo nga ang dasal ko. Pero hindi naman ako maalala ni abuela.
Ang sakit sa puso, parang dinudurog. Wika ni Nina. Napahilamos na lang ito at mag-isang nagmukmok sa silid na iyon. Umiyak, buong magdamag si Nina at hindi nito alam ang gagawin. Iniisip ni Nina kung paano na siya ngayong wala ng abuela sa kanyang tabi. Isinantabi na lang ni Nina ang mga iniisip at ipinikit ang kanyang mga mata. Masakit man ang nangyayari ay hindi na lang ito dinamdam pa ang mga sinabi ng kanyang abuela, lalo na't alam ng dalaga na nasulsulan lamang si Corazon at wala itong maalala. Kinabukasan ay agad na naghanda si Nina. Sinubukan itong mag-apply sa ibang kumpanya, ngunit bigo ito. Ang lakas ng loob mong mag-apply, pero hindi naman maipakita ang mukha. Filingera, matalino nga, halimaw naman. Ilan lang sa mga naririnig ni Nina sa mga taong nakakasalimuhan niya. Hinuhusgahan siya base sa kanyang panlabas na anyo. Kahit hindi naman siya kilala ng mga ito. Naluha na lamang si Nina. Naupo ito sa isang upuan at malungkot na napatingala sa langit. Bakit parang ang unfair naman na sa akin? Sign na ba ito para sumuko ako sa buhay? Umiiyak na wika ni Nina. Someone once said, "Don't give up. Just trust God and everything will be okay." Wika ng isang tinig at nang iangat ni Nina ang ulo ay nakalayo ng binata sa kanya. Agad naman na napansin ni Nina ang panyong iniwan ng lalaki sa kanyang tabi. At napangiti ang dalaga dahil naalala niyang muli ang lalaki nakita niya noon sa chapel. Sana lahat ng tao kagaya mo. Hindi nang huhusga ng kapwa. Bulong ni Nina at pinahid ang luha sa kanyang mga pisngi. Umuwi man na bigo si Nina ay hindi ito sumuko. Nagpatuloy ang dalaga sa paghahanap ng trabaho hanggang sa nakuha itong tagapaghugas sa isang restaurant. Pinagtiyagaan ni Nina ang trabaho at kahit pa mahirap ay hindi ito sumuko. Palihim pa din itong binibisita ang abuela at laking pasasalamat ni Nina dahil maayos naman ang kalagayan nito. Hanggang isang gabi, umuwi sa kanyang kondo si Nina. Pagod na pagod ito dahil sa dami ng hinuhugasan nito sa trabaho at patulog na sana ang dalaga nang bigla na lang tumunog ang cellphone nito. Agad na lumabas ang numero ni Corazon sa screen ng cellphone kaya naman bahagyang natuwa ang dalaga. Apo, patawarin mo ako kung hindi kita nakilala. Hindi ko alam kung bakit hinayaan ko na malason nila ang aking isipan. Nakahanda na ang lahat. At kung may mangyari man sa akin, tandaan mo lahat ng ginawa ko ay para sa ikabubuti mo. Mahal na mahal kita. Wika ni Corazon. Sasagot pa lang sana si Nina nang bigla nang naputol ang tawag. Sinubukan ni Nina na muling tawagan ng numero ngunit nakapatay na iyon. Kinabahan si Nina sa mga oras na iyon. Agad itong lumabas ng kondo at pinalak na magtungo sa mansyon ngunit wala itong masakyan kaya naman ipinagpabukas na lamang ni Nina ang balak. Nang dahil sa pagod ay agad naman nakatulog ang dalaga kahit na nag-aalala ito. Pasado 12:00 na ng tanghali nang magising si Nina dahil sa tunog ng kanyang cellphone. Nakita ni Nina ang napakaraming tawag sa kanya ng attorney ng kanyang abuela kaya naman agad na tinawagan niya ni Nina. Attorney, what happened? Bakit tumatawag ka sa akin ng paulit-ulit? I'm sorry, napahimbing lang yata ang tulog ko dahil sa pagod. Wika ni Nina. Don't be surprised, Nina. Huwag ka mabibigla sa sasabihin ko. Your abuela. She was found dead in her room. And the cause of death is heart attack. Pumunta ka dito sa mansyon right away because I have something important to tell you. And to your cousin. And also to your aunt. Wika naman ng attorney. Nanlaki ang mga mata ni Nina. Pero nakausap ko pa po si abuela kagabi. Imposible naman po ang sinasabi mo. Wika ni Nina. Come here sa mansion and find out if you don't believe me. Wika ng attorney at naputol na ang tawag. Dali-dali namang nagbihis si Nina at nagtungo sa mansyon. Pagpasok ay kaagad na sinalubong ng mga katulong si Nina at ipinaalam ng mga ito ang nangyari kay Corazon. Para bang nanlambot ang mga tuhod ni Nina dahil sa nabalitaan. Nang makita ni Liana ang presensya ni Nina, ay agad na hinatak niya ito palabas ng mansyon. Ang kapal din naman ng mukha mo para magpunta dito sa mansyon.
Dahil ba nalaman mo na wala na si abuela kaya e-epal ka na? Wika ni Liana at sinabunutan nito si Nina. Let go of Nina, Liana. I told Nina to come here because I have something important to tell her. So let go of her. Sabi pa ng abogado. Natahimik naman si Liana at agad na binitawan ng pinsan. At anong mahalagang bagay naman ang sasabihin mo, attorney? Tanong ni Liana. Hindi naman umimik ang attorney at tinulungan nito na makatayo si Nina. Pumasok ang mga ito sa loob ng mansyon. Nang makaupo ay agad na magsimulang magsalita ang lalaki. Babasahin ko ngayon ang last will na iniwan ni Madam Corazon. Wika ng attorney. Alam na namin ang laman ng last will ni abuela at wala itong binamana kahit na isa para kay Nina. Wika pa ni Liana. Mariin namang umiling ang attorney at pinunit nito ang last will na gawa nila Bea. Bakit mo pinunit ang last will ni Mama? Nahihibang ka na ba? Wika ni Bea. Invalid ang last will na yan. Lalo pat bago atakin sa puso si Madam Corazon at bago ito mawala ng ala-alay, nagbigay ito sa akin ng liham o ng last will na siya mismo ang nagsulat. Anda na ba kayo marinig ang nilalaman ng sulat? Wika naman ng abogado. May iniwan si abuela na liham sa'yo bago siya operahan? Takang tanong ni Nina. Yes, Nina. She prepared this before the surgery. Ang totoo niyan matagal nang alam ni Madam Corazon ang sakit niya. Alam nito na kapag nalaman mo ang tungkol sa karamdaman niya, ay pa-ooperahan mo siya. Kaya naman, inalam na ng abuela mo mga posibleng mangyari after the surgery. At ginawa niya ang liham na to kung sakali mang mangyari ang kanyang hinala. Wika ng attorney. Anong laman ng liham ni abuela? Baka naman magkasawat kayo ni Nina para lamang gawin to at para ma-invalidate ang liham na iniwan sa amin ni abuela. Wika pa ni Liana. Bakit parang kabado ka, Liana? Don't tell me kayo ang dahilan kaya nawala si abuela. Tandaan niyo to. Kahit anong tago niyo sa kasalanan ginawa ninyo, lalabas rin ang baho ninyo. Walang sikretong hindi nabubunyag. Yan ang tatandaan niyo. Wika pa ni Nina. Stop it! Makinig kayong maigi sa last will ni Madam Corazon. May liham siya na iniwan at the same time. Meron din itong iniwan na video. At kagaya nga ng sinabi ko, hinanda niya ang lahat ng ito. Kaya panoorin at pakinggan ninyo mabuti. Wika pa ng attorney. Agad na inilagay nito ang flash drive sa laptop at plinay ang video ni Corazon. Great day, my one and only apo, Nina. Una sa lahat, I just want to say sorry. Kung darating man sa punto na makakalimutan kita, laban lang. I made this video 1 month after I knew about my illness. Hindi ko na pahahabaan ang video na to. Gusto ko na ipakasal ka sa lalaking napili ko para sa'yo. Dating partner ko sa business ang ama nito, kaya naman alam kong aalagaan ka niya. Lahat ng meron ako ay sa iyo ko iniiwan. Dahil ikaw lang naman, Nina, ang aking kadugo. Kaya ako napapanood mo to, Bea. Maaari na kayong lumaya sa kumpanya at mansyon ko. Dahil never kong nakita ang kabutihan sa inyong mga puso. At tandaan mo, Nina, I am doing this for your welfare. Mahal na mahal kita. Wika ni Corazon sa video at natapos na iyon. No! Hindi ako papayag. I am the new CEO of the company at hindi niyo ako mapapaalis doon. Wika ni Liana. Hindi mo ba narinig ang mga sinabi ni abuela? You two are not part of this family. Ngayon na baliktad na ang mundo. Pasensyahan na tayo. Wika ni Nina. Agad namang sumenyas ang dalaga sa kanilang mga bodyguard at agad na kinaladkad ang mag-ina palabas ng mansyon. Matapos mapaalis ni Nina ang dalawa ay agad na bumaling ito sa attorney. Attorney, malakas ang kutob ko na may kinalaman sila Liana sa pagkamatay ni abuela. Kaya naman gusto kong paimbestigahan ng pagkamatay niya. Wika pa ni Nina. Masusunod. Tama nga na ikaw ang pinili ng iyong abuela
at kailangan ka ng kumpanya. Ngunit kailangan mo rin sundin ang will ni Madam Corazon. Wika naman ng attorney. I know, attorney. Nais kong makalala ang lalaki na pili para sa akin ni Abuela. At sana'y hindi niya rin ako husgahan kagaya ng iba. Wika pa ni Nina. You will meet him at the engagement party. So be ready for sure magagawing iskandalo si Liana. Wika pa ng attorney. Pero pwede naman akong gumawa ng hakbang para hindi na makalapit sa akin ng dalawang yon, diba? You know what I mean, attorney? Wika pa ni Niana. Okay, masusunod. It's for the better. Wika nga ng attorney. Matapos ang pag-uusap na yon ay binalik na ni Nina ang lahat ng kanyang gamit sa mansyon. Laking pasalamat naman ng mga katulong dahil bumalik na ang mabait nilang amo. Kinabukasan ay agad na naisumite ng attorney ang restraining order at ipinadala iyon sa mag-ina. Walang hiyang Nina to. Nagsumite ka agad ng restraining order laban sa atin? Wika pa ni Liana. Mabuti nga siya. Ginagamit ang utak. Ikaw ano? Tandaan mo, Liana. Paubos na ang ipon ko at wala na din ang perang iniwan sa atin ng daddy mo dahil nabaon ako sa utang. Kaya kailangan mong gumawa ng paraan para makakuha ka kahit pa kaunting salapi. Kundi ibebenta ko lahat ng gamit mo. Wika ni Bea. The hell, Mom? I did my best naman na, diba? You told me na sapat na ginawa ko. Tapos ngayon you're pushing me to do something? You're making me feel so bad. Wika ni Liana. No, it's not enough. Wala tayong nakuha kahit na konting salapi mula sa lola mo. And now, we're out of time. Wika pa ni Bea. Natahimik naman si Liana, sa isipan nito ay sinina na naman ang kanyang sinisisi. Palagi na lang, nauobliga ang dalaga dahil sa kanyang ina. Matapos ang pag-uusap na yun ng mag-ina ay agad na nagkulong sa kanyang silid si Liana. I'm too weak. Ayoko na maging masama. Ayoko na ng ganitong buhay. All I want is to be loved by Mom. Pero parang pera lang ang mahal niya. Umiiyak na wika ni Liana. Napahilamos ito at hindi alam ang gagawin. Frustrated na si Liana at tumarap ito sa salamin. If I die, mamahalin kaya ako ni Mom? Pero pag ginawa ko yun, baka mas lalo lang siyang magalit. Wika ni Liana habang nakatingin sa kanyang sarili sa salamin. Tila ba nababaliw na ito dahil sa mga ginagawa ni Bea. Samantala, sa kabilang banda, naganda na si Nina para sa kanyang engagement party. May parte ng puso ng dalaga na kinakabahan sa mga maaaring mangyari, lalo na't hindi niya naman kilala ang lalaking ipapakasal sa kanya ng kanyang abuela. The theme of the engagement party is a masquerade party, para hindi lang ikaw ang nag-iisang nakamaskara. Wika ng attorney. Pero, paano ko makikita ang mukha ng aking mapapangasawa? Baka naman maging awkward sa mga dadalong bisita ang theme ng party. Wika pa ni Niana. It's for your safety, Miss Nina. Dumating na din ang gown na yung gagamitin tonight at ang bago mong maskara. Wika pa ng attorney. Pero ayokong palitan ng maskarang bigay sa akin ni Abuela. Ito ang personal na bagay na iniwan niya sa akin. Wika ni Nina. Gaya nga ng sabi ko, Miss Nina, para po sa ikabubuti mo ang ginagawa ko. Wika ng attorney. Nagbuntong hininga naman si Nina at wala na itong nagawa pa kundi ang sundin ng sinabi ng attorney. Pagsapit ng hapon ay agad na nagbihis si Nina. Isinuot na to ang puting gown na kumikintab dahil sa mga diamonds na nakadesenyo sa paligid ng gown. Gaya ng kanyang suot ay puti din ang maskarang suot ng dalaga at napapalibutan nito ng diamante. Napaka-elegante ng suot ng dalaga at tumingin ito sa salamin at tinanggal ang maskarang suot. Darating din ang araw na mamamangha kayong lahat sa aking gagawin. Sa ngayon, I will stay in this situation. Titiisin ko ang lahat ng masasakit na salita. But when that time comes, mabibigla rin kayong lahat. Wika ni Nina. Hinawakan nito ang kanyang mukha at muling sinuot ang maskara.
Ilang sandali lamang ang lumipas ay ipinatawag na si Nina ng attorney at hinatid na sa venue ng party. Nang dumating si Nina sa venue, nakita ng dalaga na lahat ay nakamaskara. Para bang napakagaan sa pakiramdam ng dalaga na hindi siya nag-iisa. Pagpasok sa entrance ay agad na sinalubong si Nina ng isang lalaki. Maputi ito at nakasuot ng puting tuxedo na napaka-elegante kong tingnan. Matangkad at mapula ang labi. Mapupungay din ang mga mata nito na tila ba nang-aakit. I'm Sander Saavedra, your fiancé. It's my pleasure to meet you, Miss Nina. Wika naman ni Sander. Pamilyar sa akin ang boses mo. Nagkita na ba tayo? Tanong ni Nina. No, I haven't met you anywhere. Baka kaboses ka lang. Let's go inside, naghihintay ng mga bisita. Wika pa ni Sander. Tumango naman si Nina at nagsimula na ang engagement party. Agad na nagbigay ng mensahe ang lahat para sa ikakasal at napapabuntong hininga na lang si Nina dahil alam naman ng dalaga na pakitang tao lamang ang mga mensahe ng mga tao sa kanya at kapag nakatalikod siya ay alam niyang pinag-uusapan siya ng mga ito. Tawagin natin ang ikakasal si Miss Nina and Mr. Sander para sa kanilang mensahe para sa lahat. Wika ng attorney. Unang nagbigay ng mensahe si Sander. All I want is to say thank you sa lahat ng dumalo sa kasiyahan na ito. Matipid na wika ng binata. Nagpalakpakan naman ang mga tao at napailing-iling na lang si Nina. Agad na ibinigay ni Sander ang microphone kay Nina at ang dalaga naman ang siyang nagbigay ng mensahe. First of all, salamat po sa pagdalo. Na-appreciate ko ang inyong presensya sa gabing ito. At naantig ang puso ko sa mga mensahe na inyong sinabi. Sana ay gaya ng nararamdaman ko, ay galing din sa puso ninyo ang mga salitang inyong binitawan dahil mas masarap sa pakiramdam kung ang mga sinambit ninyo ay tunay at totoo. Enjoy the night and have a great evening everyone. Wika ni Nina. Hindi naman makapaniwala si Sander sa mensaheng sinambit na mapapangasawa ngunit nananatili itong walang kibo at nakatayo lamang sa tabi ni Nina buong gabi. Sa totoo lamang ay hindi pabor si Sander sa kasalang magaganap, ngunit dahil sa kagustuhan na maiahon mula sa pagkakalugmok ang kumpanya ng ama ay napilitan itong sumang-ayon sa kasunduan. Nangako si Sander sa ama bago ito yumao na gagawin niya ang lahat upang maisalba ang kumpanya nila. Sa isipan ni Sander ay kailangan niya ang impluwensya ng pamilya ni Nina upang muling manumbalik ang pag-angat ng kumpanya ng ama. Ayaw naman ni Sander na mapunta lang sa wala ang lahat ng sakripisyo ng kanyang daddy. At umabot pa ito sa punto na nagkasakit ito sa kagagawa lamang ng paraan. Kaya naman handang gawin ni Sander ang lahat, matupad lamang ang pangako niya sa ama. Habang wini-welcome naman ng dalawa ang mga bisita, bigla na lang dumating si Liana. Mahahalata sa mata nito na nakainom at may tama na ng alak. Ang sama mo naman, Nina. Hindi mo wala kami inimbita ni Mom sa engagement party mo? Bakit? Natatakot ka ba malaman ng fiancé mo ang pagkatao mo? You're a monster. You're horrible. And you don't deserve to be happy. You made my life miserable. I always live in your shadow. At hindi ako papayag na maging masaya ka. Masdan niyo ang halimaw niyang mukha. Sigaw pa ni Liana. Sinabuyan nito ng tubig ang mukha ni Nina at sinubukan nito na hablutin ang maskara ni Nina, ngunit kaagad na hinarangan ni Sander ang mapapangasawa upang protektahan ito. Let's go, Nina. Hindi ka na safe sa lugar na to. And you, woman, you don't deserve to be happy because you're the real monster. Wika pa ni Sander. Matapos sabihin ng mga katagang yon ay hinila na ng binata palabas sa venue si Nina. Pagdating sa parking lot ay agad na nagpasalamat si Nina sa binata. Thank you for standing for me. Pero kaya ko naman ang sarili ko. Wika ni Nina. Tinanggal naman ng binata ang kanyang maskara at nagulat si Nina. Dahil ang lalaking kanyang pakakasalan ay ang binatang nakita niya noon sa chapel ng hospital, ngunit hindi nagsalita si Nina dahil iniisip nito na hindi naman siya nakita ng binata. Don't expect too much. Ginawa ko lang ang dapat gawin. I stand for you because I'm your fiancé. Kaya sana wag mong bigyan ng mali siyang ginawa ko. Wika ni Sander. Tumango na lang si Nina at magkaibang sasakyan ang sinakyan ng dalawa.
Umuwi sa mansyon si Nina at hindi nito maalis sa isipan ng mga sinabi ni Liana. Matapos ang araw na yon ay nagpatuloy sa paghahanda sa kasal na magaganap si Nina at Xander. Hindi na nagsayang pa ng oras sa mga ito at minadali ang kasal. Ilan lamang ang dumalo sa kasal ng dalawa kahit pa napakaraming imbitado. Hindi naman nakapunta sila Liana dahil hindi naman isinapubliko ang venue ng kasal, kaya mas lalong nagalit si Liana. "That woman, she's getting into my nerves. She's pathetic, and I will do everything to ruin her life." Wika pa ni Liana. "Gawin mo, hindi puro kasalita. Tingnan mo, naghihirap na tayo. Kung hindi ka pa naman kasi kalahating tangat bubita, kung hindi mo sinagot si mama, di sana kahit papaano ay naabutan tayo kahit kaunting kayamanan niya." Wika ni Bea. "Ba't ba palagi na lang akong sinisisi mo, Mom? Ako na ang gumagawa ng paraan, ang dami mo pang kuda. Kumilos ka din kaya?" Wika pa ni Liana. "Do your plans. At kapag hindi ka pa din nagtagumpay, ay ako naman ang kikilos." Wika pa ni Bea. Agad naman na nag-isip ng paraan si Liana para makaganti kay Nina. Kaya naman ng araw mismo ngayon ay inalam nito ang mga impormasyon tungkol sa asawa ng pinsan. Samantala sa kabilang banda, dahil kasal na ang dalawa, ay lumipat na sa bahay ni Xander si Nina at hindi mapalagay ang dalaga dahil hindi ito sanay sa ibang bahay, lalo na sa mansyon ni Xander. Dahil tila ba napaglipasan na iyan ang panahon. "Wala ka bang katulong dito? Tingnan mo naman puro dust ang paligid at ang creepy ng bahay mo." Wika ni Nina. "I don't have enough money para kumuha ng maids. Lalo na't kaya ko naman ang gawaing bahay. Naging abala lang ako sa wedding natin kaya hindi ako nakapaglinis. At pakiusap pag kamadaldal. I hate noisy people." Wika ni Xander. Tumango na lang si Nina at tinuro sa kanya ni Xander ang magiging silid niya. Napakalawak ng bahay ngunit boring ito at walang kabuhay-buhay. Kahit ang silid na tutulugan ng dalaga ay hindi niya maatim na matulugan kaya naman nagpaalam ito sa asawa na uuwi na muna sa mansyon ng abuela. Pag-uwi sa sariling bahay ay nakahinga ng maluwag si Nina. Kinuha nito ang mga art materials niya at iginuhit ang bahay ni Xander at nag-isip ito ng maaari niyang gawin upang mabago ang ambience ng bahay. Inumaga na nga sa kakaisip si Nina at nang matapos ang drawing ay natulog na ito. Kinabukasan ay agad na bumili ng materyales ang dalaga at ng mga sariwang bulaklak. Pag uwi nito sa bahay ni Xander ay naabutan niya itong nagkakape. "Gusto ko sanang baguhin yung ambience ng bahay. Medyo hindi kasi ako sanay sa ganito. Pero don't worry, wala akong gagalawin na gamit. Promise." Wika ni Nina. "Well, do whatever you want. Basta wag mo lang pakikialaman ng room ko. At wala kang gagalawin na kahit anong gamit. Mga alaala ko yan sa daddy ko. Kaya please, kung gusto mo na magkasundo tayo, just obey what I want." Wika ni Xander. "Loud and clear. Promise, wala akong gagalawin. At paniguradong matutuwa ka pa." Wika naman ni Nina. Tumangulang binata at umalis na ito ng bahay. Napangiti naman si Nina. Agad na nagsuot ito ng mask at sinimula na ang paglilinis. Binago din ng dalaga ang pintura ng bahay ngunit gaya pa rin ng dati, tinanggal nito ang mga kortina at nilabahan tsaka ito binalik. Inayos ni Nina ang mga gulo-gulong mga gamit at naglagay ito ng bulaklak sa bawat sulok. Maging ang mga halaman na lantana ay pinalitan ng dalaga ng bago at nang matapos ay pagod na naupo sa sofa si Nina. Napangiti ito dahil napakalaki na ng pinagbago ng bahay. Naging maaliwalas iyon at malamig sa mata. Matapos na masiguradong maayos na lahat, ay naligo si Nina dahil sa pagod ay nakatulog na ito sa sala. Pasado 8:00 na ng gabi nang magising ito kaya naman agad na tumayo ang dalaga at nagluto ng kanilang gabihan. Inihanda na din ito ang maligamgam na tubig dahil alam ni Nina na pagod sa trabaho ang asawa. Kahit ang isusuot nito ay hinanda na din niya. Saktong pagkatapos ni Nina na magluto ay dumating na si Xander. Nagulat ito dahil napakalaki ng pinagbago ng kanyang bahay.
Agad naman na kinuha ni Nina ang gamit ng asawa, tinanggal nito ang coat ni Sander at maging ang medyas at sapatos ay tinanggal na rin ni Nina. "You don't need to do this. May kamay at paa ako. Kaya kong sarili ko," wika ni Sander. "Maupo ka dyan. Ilagay mo dito ang paa mo para ma-relax ka. Hayaan mo akong gawin ng mga bagay na to. Dahil asawa mo ako. Sa pamamagitan nito, ay magagampanan ko man lang ang pagiging misis ko," wika ni Nina. Tila ba prinsipe si Sander dahil inaalagaan at pinaglilingkuran nito ni Nina. Sabay na kumain ng dalawa at namangha naman si Sander dahil masarap ang luto ng asawa. Matapos na kumain ay hinilot pa ni Nina ang likod at braso ni Sander, kaya naman tila ba nawala ang pagod ng binata. "Hindi mo naman kailangan gawin lahat ng to. Hindi mo naman ako obligasyon," wika ni Sander. "No? Simula na maging asawa kita, you're now my obligation. And as your wife, gagawin ko ang lahat ng obligasyon bilang isang asawa," wika naman ni Nina. Hinubad pa ni Nina ang damit ni Sander at isinuot ang pantulog nitong damit. Matapos sa sikasuhin ng asawa ay umalis na si Nina. Inayos na nito ang mga pinagkainan nila at pumasok na sa kanyang silid. Hindi naman maiwasan ni Sander na hindi mapangiti at mapahawak pa ito sa kanyang dibdib. "No, this can't be. Hindi ako pwedeng makaramdam ng ganito," wika ni Sander at itinuon na lang nito ang atensyon sa isang bagay. Kinabukasan ay maaga pa lang ay gising na si Nina. Ihanda na nito ang almusal nilang mag-asawa at agad na pinuntahan nito sa silid niya si Sander, dala-dala ang gatas at cookies na siya mismo ang gumawa. "Sander, are you up? Baka mahuli ka sa meeting mo. Tumawag sa akin si attorney ngayon. Ngayon daw pipirma ang mga investor para sa kumpanya mo," wika ni Nina. Wala namang nakuhang sagot si Nina, kaya naman dumiretso itong pumasok sa loob ng kwarto. Sa mga oras na yon ay kagagaling lang ni Sander sa banyo at half-naked ito. Nalaki naman ang mga mata ni Nina at napatalikod. Nagmamadali namang isinuot ni Sander ang bathrobe niya. Ano pa kasi ginagawa mo dito sa kwarto ko? Matuto ka naman kumatok," wika ni Sander. Kanina pa ako kumakatok tapos hindi ka naman sumasagot kaya naman pumasok na ako. Dinalang kita ng cookies at gatas para naman may energy ka sa work," wika ni Nina. "Pwede ka na humarap. Sa susunod hintayin mo na lang ako na sumagot bago ka pumasok," wika pa ni Sander. Inilapag naman ni Nina ang gatas at cookies sa lamesa at dali-dali nitong kinuha ang damit ni Sander at ibinigay iyon. Pumasok ng banyo si Sander at nagbihis ito. Nang matapos ay agad na kinain ni Sander ang cookies at ininom ang gatas. Napansin naman ni Nina na hindi maayos ang pagkakasuot ng asawa sa necktie nito, kaya naman agad niya itong nilapitan at inayos iyon. "Nakahanda ng breakfast sa baba. Kumain ka na muna bago umalis. Pero kung nagmamadali ka, baunin mo na lang yung niluto ko," wika ni Nina. "No need, kakain na lang ako sa labas. Baka hindi ko din yan magalaw," wika pa ni Sander. "Apaka-unhealthy na mga kinakain mo kaya ganyan yung katawan mo. Huwag mo ding ugaliin na magpalipas ng gutom. Tsaka nga pala, uuwi muna ako sa mansyon. Birthday kasi ni abuela. Gusto kong ipagdiwang yan sa bahay kaya sabayan mo kong kumain dahil bukas pa ako uuwi," sabi naman ni Nina. Hindi naman nagawa pang tumanggi ni Sander kaya naman sabay na nag-agahan ng dalawa. Matapos na kumain ay umalis na si Sander. Naglinis na muna si Nina at agad na nagpasundo at nagtungo ito sa puntod ni Corazon. Nagsindi ito ng kandila at kinausap ang matanda. Nagkataon naman na dumalaw din sila Liana sa puntod ni Corazon at nagkita ang mga ito. "Look who's here. Ang feeling magaling at bida-bida. How are you? Masaya ka ba dahil napaalis mo kami sa buhay mo?" wika ni Liana. "Ayoko ng gulo. Umalis na lang kayo at huwag niyong sirain ang araw na to," wika ni Nina, ngunit agad na sinambalito ni Liana. Hinawakan pa ni Bea ang buhok ni Nina at isinubsob ang dalaga sa bulaklak at aksidenteng nahawakan ni Nina ang kandila kaya naman napaso ito. "Diyan ka na babagay. Sana namatay ka na lang nang nabuhusan ka ng asido sa mukha. Pasalamat ka nga dahil nasira lang mukha mo. Sadyang dapat sinigurado ko na namatay ka na lang nung araw na yon,"
Wika pa ni Bea. Nanlaki naman ang mga mata ni Nina dahil sa sinabi ng babae sa kanya. Ibig sabihin ikaw ang dahilan kaya nasira ang mukha ko? At kung bakit pinandidirihan ako ng ibang mga tao ngayon? Napakawalang hiya talaga ninyo. Wika pa ni Nina. Agad na hinawakan nito ang kamay ng tiyahin at sinipa ito sa mukha. Nang matumba sa lupa si Bea ay agad na hinablot ni Nina ang buhok ni Liana at isinublo ito sa putikan. What the? Lumalaban ka na ngayon ha? Masyado ka ng maraming alam. Wika pa ni Liana at sinubukan naman ito na lumaban ngunit isinubsob pa nito si Nina sa putik. Kasing dumi na ng putik nitong budhin niyo mga ina. Kaya wala kayong kasing sama at tandaan niyo mga sasabihin ko simula sa araw na to. Hindi na ako magpapaapi sa inyong dalawa. Sa putikan na yan kayo nababagay. Wika ni Nina at iniwan nito ang mag-ina na hindi na magawang makatayo. Sa inis ay umuwi sa bahay ni Sander. Naiyak ang dalaga at nakita naman ni Sander na malungkot ang asawa. May parte ng puso ng lalaki na nais tapitan si Nina upang damayan ngunit nagtatalo ang kanyang isip at puso. Sa halip na pagmasa na umiiyak ang asawa ay umakyat na lang si Sander sa kanyang silid at nagbihis. Nang matapos magpalit ay agad na bumaba si Sander. Nakita naman ito si Nina na natutulog sa sofa kaya naman binuhat niya ito at dinala sa silid. Napangiti si Sander at bago ito lumabas ng silid ng asawa ay hinalikan niya ito sa noo. Nagluto naman si Sander ng kanilang makakain at may parte naman sa puso ng binata na nag-aalala pa rin kay Nina at hindi naman ito maiwasang hindi mahulog sa asawa. Gayunpaman ay hindi nahahalata ni Nina ang pasimpleng pag-alaga sa kanya ni Sander. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang trato sa isa't isa. Palaging malamig ang pakikitungo ni Sander kay Nina sa tuwing nakaharap ito. Ngunit sa puso ng binata ay nahuhulog na siya sa asawa, lalo na't maalaga ito at mapagmahal. Isang araw umuwi si Sander na basang-basa ng ulan kaya naman agad siyang inasikaso ni Nina. I'm good, kaya ko ng sarili ko Nina. Don't worry about me dahil kaya ko ang sarili ko. Mas mabuti na pagtuunan mo na lang ng pansin ang sarili mo at pwede ba huwag ka masyadong mabait dahil aabusuhin ka lang ng mga tao? Wika pa ni Sander. Ngumiti naman si Nina sa mga sinambit ni Sander. Hindi ka pa rin nagbabago. Di ba sa'yo yung panyong to? Ako yung babaeng binigyan mo ng panyo noon. At ako din ang nagbigay sa'yo ng panyo noon nakita kita sa chapel ng hospital. Wika ni Nina. Hindi naman makapaniwala si Sander sa sinabit ni Nina, ngunit hindi ito nagpakita ng kahit na anong interes. So what? Naaawa lang naman ako sa'yo ng dati, dahil umiiyak ka at pinagtitininan ka ng mga tao. Wika pa ni Sander. Nakaramdam naman ng kirot ng puso si Nina, ngunit hindi ito nagpahalata. Awa? Oo nga bala. Pasya, magpalit ka na, baka magkasakit ka pa. Kukunin ko lang yung gatas para makainom ka na. Wika naman ni Nina. Agad na tumayo si Nina ngunit na out of balance ito. Matutumba na sana sa lapag si Nina ngunit nahawakan nito ni Sander kaya naman napaupo sa hita ni Sander si Nina at muntik na magdikit ang labi ng dalawa ngunit mabilis na umiwas ang tingin si Sander. Tumayo naman si Nina at agad na nagtungo sa kusina. Nang umalis ang asawa ay napahawak pa sa dibdib si Sander. Muntik na yun ah. Gosh, my heart is beating so fast. Bulong pa ni Sander at pinakalma nito ang puso. Matapos ang pangyayaring yon ay naging awkward para kina Nina ang sitwasyon. Kaya naman ang maibigay ni Nina ang gatas sa asawa ay pumasok na ito sa kanyang silid. OMG ang bango. Teka, Nina malito. Hindi gusto ng tao kahit asawa mo pa yan. Hindi mo siya dapat pagnasaan. Lalo pat hindi ka niya mahal. Stop it, self. Masasaktan ka lang. Wika ni Nina. Sa kabilang banda, tila ba nakahinga ng maluwag si Sander nang umalis si Nina. Stop this, Sander. Hindi ka na mahal. Tsaka bakit ko ba sinabi yan sa kanya? Nainsulto ko ata si Nina. Ano ba kasing pumasok sa isip ko? Wika pa ni Sander sa sarili. Agad na inubos nito ang gatas at pumantik na sa kanyang silid. Kinabukasan ay nagpaalam si Nina sa asawa at nanatili ito sa kanilang mansyon ng ilang araw. Tila hindi naman mapalagay si Sander dahil hindi na ito sanay na wala sa tabi niya si Nina. Pilit mang ikinubli ni Sander ang damdamin para sa asawa ngunit hindi niya iyon mapigilan.
Hanggang sa nagkaroon ng gathering ang lahat ng kumpanya, isinama ni Sander si Nina. Marami ang nagulat sa pagdating ng dalawa at laking gulat ni Sander dahil dumalo din ang dati niyang kasintahan na si Jazz at kasama pa nito si Liana. Ito bang pinalit mo sa akin? Isang halimaw? Kaya ito palang taste mo sa babae, Sander. Wika pa ni Jazz. I told you, Jazz, halimaw talaga yung pinsan ko. Sa katangahan, nasunog ang mukha niya nung maliit pa kami. At kahit na ang doktor ay hindi kayang gawin ang mukha niya dahil sa lala ng pinsala. Wika pa ni Liana. Your mom is the real monster. Siya ang dahilan kaya nasirang mukha ko. At kagaya niya, halimaw ka din, Liana. Wika ni Nina. Sinampal ito ni Liana at hindi naman nagpatalo si Nina. Nagsimula ng magkagulo at hinila ni Jazz ang buhok ni Nina. Ingunod-ngod niya ito sa cake at sasampalin sana itong muli si Nina. Ngunit tinawakan ito ni Sander at saka itinulak kaya naman napaupo sa sahig ang dalaga. The woman you're talking about, a monster, is my wife and the owner of the most famous company. You have no right to hurt her and speak hurtful words. Whoever hurt her, I will make you pay. Wika ni Sander. Ipinakaladkad nito sa security ang ex maging si Liana. Agad naman na hinubad ni Sander ang suot na tuxedo at ipinamunas iyon sa mukha ng asawa. Pinotektahan ni Sander si Nina mula sa mga media at sabay nang umuwi ang dalawa. Kumuha ng tuwalya si Sander at pinunasan ang mukha ni Nina. Salamat sa ginawa mo pero hindi ko naman kailangan ng awa mo para ipagtanggol ako dahil kaya ko naman ang sarili ko. Wika ni Nina. Damn, anong kaya? Halos ipahiya ka na nga nila para tanggalin yung maskara mo. Hindi ko lang maatim na kinakawawa ka ng ibang tao at pinagsasalitaan nila na masasakit na salita. Mahirap mong unawain na ayoko makita ka nasasaktan at umiyak ng dahil lang sa kanila. Wika ni Sander at napataas pa ang boses nito. Why do you seem so angry? Don't you care about me? You don't really love me. But why are you so confused? Why are you so worried? Why are you defending me? And why don't you want to see me cry and hurt? Ang gulo mo din ano? Tugon ni Nina. Manhid ka ba, Nina? Hindi mo ba nahahalata na may pakailam na ako sa'yo? Dahil mahal na kita, Nina. My stupid heart has fallen for you. Don't you feel it? Pag-amin ni Sander at nalaki naman ang mga mata ni Nina nang bigla na lang siyang siniil ng halik ng binata. Umiwas naman sa halik si Nina dahil nag-aalinlangan ito. Hindi mo pa nga nakikita ang mukha ko simula nang ikasal tayo. Paano kung halimaw nga pala talagang itsura ko kagaya ng tingin ng iba? Mamahalin mo pa rin ba ako? Nakayukong tanong ni Nina. Of course, Nina. I really love you. Minahal kita dahil sa kung sino ka. At minahal kita dahil mabuti kang tao. I don't care kung halimaw pang tingin nila sa'yo. Basta ang alam ko sa sarili ko na mahal kita. You are the girl that I dreamt of. Pinaramdam mo sa akin kung paanong mahalin ng totoo. At inalagaan mo ako kahit pa napakalamig ng pakikitungo ko sa'yo. Kaya please, let me prove myself to you. Hayaan mo akong mahalin at protektahan ka. Wika ni Sander. Naluha naman si Nina dahil sa sinabi ng binata. Napaka-sincere at totoo nga ng mga salitang binitawan nito habang nakatitig sa kanyang mga mata. Dahan-dahan namang lumapit si Sander kay Nina upang tanggalin ang suot nitong maskara. Kapwa kinakabahan ng dalawa dahil sa init na nararamdaman. Ilang sandali pa ay tuluyan ang natanggal ng lalaki ang suot na maskara ng asawa. Napaawang ang labi nito at nalaki ang mga mapupungay nitong mga mata. Hinawakan ni Nina ang kamay ng asawa at inilagay sa kanyang mukha. Ito ang tunay na ako. Mahinahong wika ni Nina. Who are you? Akala ko pa hindi ka aya-ayang iyong itsura. Pero bakit anghel ang aking nakikita? Kunot na ang tanong ni Sander. Ngumiti naman si Nina at nagsalita. This is me, Sander. Ang babaeng nagkukubli. Sa likod ng maskara ay tunay na anghel. Hindi halimaw. Wika ni Nina.
Hinalikan nito sa labi si Sander na agad na tinugunan ng binata. Habang nagkahalikan, ang dalawa ay binuhat naman ni Sander ang asawa patungo sa kanyang silid at doon ay pinagpatuloy ng dalawa ang paglabas ng init ng kanilang katawan. Ibinigay ni Nina ang kanyang pagkababae kay Sander dahil alam niya na totoo sa kanyang asawa. Dahan-dahan namang bumaba ang halik ni Sander sa leeg ng asawa hanggang sa umabot ito sa dibdib. Nagpatuloy ang dalawa hanggang sa pareho na nilang nakamit ang inaasam na langit. Matapos ay niyakap ni Sander si Nina at nag-umpisa na itong magtanong sa asawa. Ibig bang sabihin niya na sinusubukan mo lang ako? Hindi ko talaga akalain na isang napakagandang babae na pangasawa ko. Pero bakit sinasabi ng iba lalo na ni Liana na isa kang halimaw? Bakit mo ikinubli ang tunay mo mukha sa lahat? Tanong ni Sander. Para subukin ko ang mga tao sa paligid ko. Bago ako nang bumalik sa pag-aaral, ay gumawa si abuela ng paraan para mabalik ang dati kong pangis. Nakahanap siya ng napakagaling na doktor at ibinalik ang dati kong itsura. Pero naisip ni Lola na ikubli na lang ang tunay kong mukha sa likod ng maskara para ihanda ako sa buhay at malaman ko talaga daw kung sino ang dapat at hindi dapat na pagkatiwalaan. At isa ka sa mga nakapasa. Wika ni Nina. Pero Nina, tell me, mahal mo din ba ako? O baka napipilitan ka lang? Tanong ni Sander. Sa tingin mo, hahayaan ko bang ibigay ang sarili ko sa'yo kung hindi kita mahal? Sander, nun pa lang. Nahulog na talaga ang loob ko sa'yo nung unang kita pa lang natin sa engagement party. Tumibok na ang puso ko nun sa'yo. Hindi ko lang pinahalata kasi ayoko masaktan at mag-assume na masusuklian ang pagmamahal na nararamdaman ko. Wika ni Nina. You fell first, but I fell harder. Minahal kita dahil sa kabutihan ng iyong kalooban. At mapalad ako dahil minahal ako ng isang katulad mo. Wika ni Sander. Napangiti naman si Nina at nagyakapan ng dalawa. Wala nang mapagsidlan pa ng tuwa ang puso ni Nina, ngunit hindi nito alam na may nagbabadyang panganib pala sa kanilang buhay. Pag uwi ni Liana sa kanilang bahay ay inis na inis ito dahil hindi na naman siya nagtagumpay sa kanyang plano. How's your plan, dear? Umubra ba o gaya pa din ng dati? Tanong ni Bea. I'm sorry, Mom, pero hindi po ako nagtagumpay. Masyado kasing pakaalamero yung Sander na yun eh. Tsaka tumatapang na si Nina. Wika pa ni Liana. Tumayo naman si Bea at sinampal nito ang anak. Inutil. Walang silbi. Walang silbing pagpapalaki ko sa'yo kung hindi rin naman kita mapapakinabangan. Much better siguro patayin na lang kita na mapakinabangan ko pang mga organs mo. Wika ni Bea. What are you saying, Mom? I am your daughter, so please give me another chance. Please, I don't want to die. Pakiusap ni Liana. Don't call me Mom, hindi mo ako nanay. Naiirita ako sa'yo. Sa totoo lang, dapat pala si Nina na lang ang kinuha ko noon at hindi ikaw eh. Pinagsisisihan ko na ikaw pang ninakaw ko. Sigaw ni Bea at nagulat na lang si Liana sa revelasyon ng kanyang ina. Anong sinasabi mo, Mom? Hindi kita naiintindihan. Please tell me, nagsisinungaling ka lang, diba? Wika ni Liana. No, I'm not. Ate ka ni Nina. Panganay na anak ka ng mga magulang ninyo. Sinunog ko na ng bahay ninyo at pinalabas na namatay ka na sa sunog. Pinalitan kong pagkatao mo. Lahat pineke ko dahil iniisip ko naman na magagamit kita para makuha ang kayamanan ni Mama. Lalo na't hindi ako nagkakaanak. Pero useless ka rin pala. Kaya mas mabuti pang patay na lang kita. Wika pa ni Bea. No, hindi totoo yan. You're crazy. Paano mo naatim na gawin to sa sarili mo pamilya? Pinalaki mo ako na may galit kay Nina. Tapos kapatid ko pala siya. You're an evil monster. Umiiyak na wika ni Liana. Tumakbo ito palabas ng bahay, ngunit nahawakan ito ni Bea. Pagsasamahin ko kayong magkapatid sa impyerno. Wika ni Bea. Agad namang nadampot ni Liana ang pepper spray na nahulog sa kanyang bag at agad na pinindot iyon sa mata ni Bea kaya naman nabitawan siya nito.
Galit na galit ang babae at pinaputok nito ang hawak na baril. Nadaplisan sa kanang paa si Liana ngunit hindi ito huminto sa pagtakas. Nanginginig na denial naman ni Liana ang number ni Nina na agad naman na sinagot nito. Sa kabilang banda, nagtaka naman si Nina nang makita ang numero ni Liana na tumatawag sa kanya. Kaalinlangan pa nga nung una si Nina na sagutin ang tawag. Sagutin mo na, baka may importanteng sasabihin sa'yo. Kahit na nag-away pa kayong dalawa, may pinagsabahan pa din naman kayo. Wika naman ni Sander. Agad na sinagot ni Nina ang tawag at narinig nito na umiiyak si Liana. Liana? Oh, bakit ka umiiyak? What happened? May nangyari ba? Tanong ni Nina. Please, Nina, help me. Papatayin ako ni Mama at may importante akong sasabihin sa'yo but please, come here first. Magsama ka ng police. I need your help. And I'm really sorry for what I've done. Wika ni Liana at naputol na ang tawag. Puntahan natin si Liana. Mukhang tuluyan ang nabaliw si Tita Bea. Dahil pati anak niya handa niya ng patayin. Tumawag ka ng pulis. Heto, tinext niya ang address. Wika pa ni Nina. Agad na kumilos ang dalawa. Tumawag ng pulis si Sander at sinend ang address sa mga ito. Kinakabahan na ng mga oras na yun si Nina at hindi niya alam ngunit ramdam nito na may mahalagang sasabihin sa kanya si Liana. Pagdating sa lugar kasama ng mga pulis ay agad na tinawagan ni Nina ang number ni Liana at nakita nila ito na nagtatago. Agad na nilapitan ni Nina si Liana at nakita ito na may tama sa paa ang dalaga. Mom, she is a real monster. Tanda ako magsalita laban sa kanya, Nina. Nina, you're my sister. Kapatid kita. Dahil hindi ako tunay na anak ni Mom. Kaya pala hindi niya ako kayang mahalin because she only used me para makuha ang kayamanan ni Abuela. Tsaka ako na ipapaliwanag sa'yo dahil nasa kapahamakan ng buhay natin. Wika ni Liana. Agad namang tinulungan ni Nina si Liana at ilang sandali ay nakita ni Sander si Bea. Papatayin ko kayong dalawa. I will make sure that you all suffer. Sigaw ni Bea at pinaputok nito ang baril kaya naman agad na niyakap ni Sander si Nina at itong sumalo ng bala ng baril. Pinaputokan naman ng mga pulis si Bea at tinadtad ito ng bala na siyang ikinasawi nito. Hinawakan ni Nina ang kamay ni Sander. Please Sander, lumaban ka. Dadaling ka namin sa ospital. Wika pa ni Nina. Don't cry. Ayos lang ako. Malayo sa puso. Please smile. Ayoko makita kang malungkot. Wika ni Sander. Ngumiti naman si Nina at bigla na lang nawala ng malay si Sander. Agad na kumilos sa mga pulis at sinakay sa ambulansya si Sander. Oh, thank God, maayos ng kalagayan mo. I really so... Hindi na maituloy pa ni Liana ang sasabihin dahil bigla na lang din itong nawalan din ng malay. Nakita pa ni Nina na may tama sa tagiliran si Liana kaya naman agad na tumawag ito ng tulong. Tinala sa ospital si Liana at Sander at kapwa nasa panganib ang mga buhay ng dalawa. Nagtungo naman sa chapel si Nina at naalala nito ang unang pagkikita nila noon ni Sander. Please Lord, andito na naman ako humihiling sa iyo. Iligtas niyo po si Sander at si Liana. Alam ko na ilang beses kong iniisip na sana ay mawala si Liana pero this time, I want her to live. Sana pakinggan mo po ang aking panalangin. Umiiyak na dasal ni Nina. Matapos na magdasal ay agad ang bumalik sa labas ng emergency room si Nina at sakto naman ang paglabas ng doktor. Ikaw bang kamag-anak ng mga pasyente? They are safe now. Ililipat na sila sa recovery room pero ang lalaking pasyente ay may tendency na makoma ng ilang buwan or worse ay taon dahil sa naging damage sa kanyang katawan. Wika pa ng doktor. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ni Nina at agad na pinuntahan ni Nina ang silid ni Liana at kinausap siya nito. Nina, alam ko na wala akong magandang ginawa sa'yo. Puro kasamaan lamang. At sana mapatawad mo pa ako sa lahat ng kasalanan na nagawa ko. Nagawa ko lang naman yun dahil sa kagustuhan ko na mahalin ako ni Mom pero hindi niya pala ako tunay na anak. Sinabi niya sa akin ang totoo, Nina. Magkapatid daw tayong dalawa. At handa ako mag-undergo ng DNA test
para lang mapatunayan na nagsasabi ako ng totoo. Handa din akong pabayaran ng lahat ng kasalanan ko. Wika ni Liana. Nais man ni Nina na maniwala sa sinabi ni Liana, ngunit nag-aalinlangan ito kaya naman upang makasigurado ay agad nga nagpa-DNA test ang dalawa. 3 araw ang lumipas ay lumabas din ang resulta at tunay nga magkapatid sina Nina at Liana. Inamin ng dalaga ang lahat ng kasamaan na nagawa kaya naman nakulong ito at nasentensyahan ng 10 taon na pagkakabilanggo. Samantala, kagaya ng sembet ng doktor, buwan ang lumipas at hindi pa din nagkamalay si Sander. Gayunpaman ay hindi ito sinukuan ni Nina. Handa na akong ipaalam sa lahat ang totoo. Ngunit gusto ko na nasa tabi kita kapag ginawa ko yan. Kaya naman pakiusap, gumising ka na. Miss na kita. Wika ni Nina. Patuloy na kinakausap ni Nina ang asawa at dumadalaw din ito sa bilangguan upang kamustahin ang kanyang ate. Kamusta ang asawa mo? Gising na ba siya? Mag-iisang taon na siyang komatosa. Wika ni Liana. Iyon nga ate, hindi ako nawawala ng pag-asa dahil alam kong gigising pa siya. Wika naman ni Nina. Kapit lang bunso, huwag kang susuko ha. Alam ko na darating din ang oras na magkakasama kayong dalawa ni Sander. Nang dahil sa pagtulong niyo sa akin ay ganito pang nangyari, kayo pang nagdusa. Sana ako na lang ang comatose dahil deserve ko yun eh. Wika pa ni Liana. Don't blame yourself. Biktima ka lang din. Maybe yung mali mo is nagpa-apekto ka at nilamon ng insecurities mo. Pero magagawa mo din magbago kaya nga nandito ka sa kulungan, di ba? Para pagbayanan ng lahat ng iyong mga kasalanan. Wika ni Nina. Pinagsisisihan ko lahat ng nagawa ko sa inyo, Nina. At hindi na ako makakapaghintay na bumawi sa iyo kapag nakalabas na ako dito sa kulungan. Hintayin mo ako. At laban lang, bunso. Alam kong malakas ka. At lahat ng to ay malalagpasan mo din lahat. Wika pa ni Liana. Salamat ate. Ihintayin ko ang paglabas mo. At aasahan kong pagbawi mo. Mag-iingat ka palagi. At sundin mo lahat ng bilin ng mga pulis para naman makalabas ka kaagad. Wika pa ni Nina. Salamat sa kabutihan mo sa akin, Nina. Kahit na sa dami ng kasalanan ko sa'yo, hindi ka pa din nag-aatubiling tulungan ako. Your heart is so kind. At hindi ako magtataka na kung bakit minahal ka ni Sander. Because you're a kind and lovable person. Deserve mong mahalin at maging masaya. I was very wrong dahil nakinig ako kay Mom without thinking how kind you are. You are great and a good person. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ikaw ang napili ni Abuela at bakit mahal na mahal ka niya. I was too blind. Wika ni Liana. Wala yon. Ang mahalaga ay okay na tayo. Lumabas ang totoo. At kung nagawa mo na tulungan si Tita Bea na patayin si Abuela, it is because you love her too much. Kahit sino naman ay hihilingin at gagawin ang lahat, mahalin lang ng isang ina, ngunit hindi ka nasuklian sa pagmamahal na iyong inaasahan dahil hindi mo naman siya tunay na ina. Sayang lang, namatay si Abuela na hindi mo lang niya nalalaman na tunay ka din niyang apo. Hihintayin ko ang paglaya mo, ate. Wika ni Nina. Matapos ang pag-uusap ng magkapatid, ay bumili na ng mga rosas sa sampagita si Nina. Pinalitan ito ng mga bulaklak sa silid ni Sander at saka ito muling bumalik sa ospital. Muli namang kinausap ni Nina ang asawa habang hawak-hawak ang kamay nito hanggang sa nakatulog na lang ito. Ilang sandali pa ay nagising si Nina nang maramdaman nito na tila ba may humahaplas sa kanyang buhok. I want to see your smile. Wake up, my love. And my life. Wika naman ni Sander. Agad naman na pumulat ng mata si Nina nang marinig ang boses ng asawa. Akala pa nga nito ay nananaginip siya. Sander? Oh my God, thank you Lord, gising ka na. Wait, tatawagin ko lang ang doktor. Wika ni Nina, ngunit hinawakan ito ni Sander. Hinila niya ito palapit sa kanya at saka siniil ng matamis na halik. I really missed you.
Halos araw-araw boses mong naririnig ko. And I really wanted to wake up pero hindi ko magawa ngayon, nagising na ako. Hindi na kita iiwan. Wika pa ni Sander. Agad na tinawag ni Nina ang doktor at sinuri ng mga ito ang kalagayan ni Sander. The patient is in good condition. Kailangan lang niya na magpahinga at makakalabas na rin siya. Wika naman ng doktor. Labis na saya naman ang nararamdaman ni Nina dahil sa wakas ay gising na ang kanyang mahal na asawa. Walang araw na hindi niya inalagaan ni Nina si Sander. Nililinisan nito ang sugat ng asawa hanggang sa tuluyan na nga itong naghilom. Nagsimulang muli ang dalawa at nagpasya si Sander na muling pakasalan si Nina at sa araw ng engagement celebration nilang dalawa ay nagpasya si Nina na sabihin na sa lahat ang matagal niya ng lihim. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam kong lahat kayo hinuhusgahan ng aking panlabas sa anyo. Hindi ko naman kayo masisisi dahil sino ba naman kasi normal na taong ikukubli ang mukha sa likod ng maskara? Panimula ni Nina. Hinawakan naman ni Sander ang kamay ng asawa na may ngiti sa labi. I am so proud of you, my love. Alam ko magugulat silang lahat. But you deserve to be free. Wika ni Sander. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na mukha sa likod ng maskarang ito. At sana pagkatapos ng gabing to, marami kayong matutunan na aral mula sa akin. Wika ni Nina at agad na tinanggal nito ang maskara at lalaking gulat nang lahat ng makita ay malaanghel na mukha na kabaligtaran sa kanilang hinala. She's a goddess! Bakit niya itinago ang tunay niyang mukha? She's a real angel in disguise. Iyan naman ang mga salitang naririnig ngayon ni Nina. Ito talaga ang aking mukha. Tunay po nasunog ang mukha ko noong pasit pa lamang ako dahil sa kagagawa ng isang tao. Pero agad din naman na naibalik ang dati kong wangis dahil sa aking abuela na ginawa ang lahat para mapabuti ako. Marahil nagtataka kayo kung bakit ako nagtatago sa likod ng maskarang iyon ay sa kadalahilan ng nais kong subukan kung sino man ang mga taong totoo at peke. At iilan lang sa inyo ang nagpakatotoo. Pero ganun pa man, salamat sa inyong lahat. Dahil lagi matatag ako. Natuto ako lumaban at ipagtanggol ang aking sarili. Wika ni Nina. Naantig naman ang puso ng lahat sa sinabi ng dalaga. Marami ang humingi ng pasensya kay Nina at pinagsisisihan ang kanilang mga nagawa. Pinatawad naman ni Nina ang lahat ng mga ito at kinalimutan ang masasakit na nangyari sa kanyang buhay. On the wedding day, pinayagan ni Liana na makadala sa kasal ng kapatid. From today onward, you and I will be one heart, body and mind. I vow to cherish you, to devote my life to you, and to always be true. Let's build a home, a life and a family from our bonds of true love and our vows to stick together through all life's challenges. Tutuparin natin ang mga pangarap na magkasama at ipinapangako ko na hindi kita iiwan kahit ano pang mangyari. You belong to me and I belong to you. Ang singsing na to ay tanda ng labis kong pagmamahal sa iyo, my one and only love and my life. Umiiyak na wika ni Sander. Kahit ang mga bisita ay naiiyak na rin sa wedding vow ni Sander dahil tagos na tagos iyon sa puso ng lahat. I promise to always fight for you, pursue you, and love you wholeheartedly and unconditionally for the rest of my life. I promise to be your shoulder to cry on, as you were for me. I vow to dream with you, to laugh with you, celebrate with you, comfort you, and walk beside you through whatever life brings. Kung ano man na ipinakita at ipinadama ko sa iyo noon, ganun pa din ako. Kailanman hindi ako magbabago at mas lalo pa kitang mamahalin ng buong puso. This ring will be a sign of my love and fulfillment of my promise. Wika ni Nina. Matapos na magbitaw ng pangako sa isa't isa, ay agad na inanunsyo ng pare ang hinihintay ng lahat. Go now in peace and live in love, sharing the most precious gifts you have, the gifts of your lives united. And may your days be long on this earth. I now pronounce you husband and wife.
You may now kiss the bride. Wika ng pare at siniil na nga ni Sander na matamis na halik ang kanyang asawa. Makalipas ng 10 taon, nakalabas na rin sa kulungan si Liana at sinalubong ito nila Nina. Biniyayaan ng kambal na anak sina Sander at Nina. Samantala, matapos naman makalabas sa bilangguan, ay nagsimula na rin ang bagong buhay si Liana at bumawi ito sa kapatid. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!